Yun ang ano mga kababayan, ano, Epipanyo Labrador, nakiusap na sa mga taga Davao na wag na daw silang maniwala sa mga Duterte. Pero bagat magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epipanyo Labrador. Ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ano mga kababayan, nakiusap si Panyong ano, sa mga taga Davao. Huwag na daw kayong maniwala sa mga Duterte. Sa kanya na daw kayong maniwala. Sino naman itong supot na ito? Para diktahan ang mga taga Davao. Kilala ka ba ng mga taga Davao? Ipakita mo muna yung mukha mo para may maniwala sa'yo. Alam mo naman, Panyong, na yung mga naniwala sa'yo, yung nauuto mo lang. Yung mga gamunggo ang utak para paniwalaan ka. O ito na naman mga kababayan. May panibagong kwento na naman. Hindi talaga naubusan ang kasinungalingan itong si Panyong na ito. Itong supot na ito mga kababayan. Yung kapatid daw ni Panyong ay meron daw kaibigan, best friend, sa isa sa mga close-in bodyguard ni Congressman Pulong Duterte. Kaya marami daw siyang alam. Gumagawa naman ng kwento. Akala ko ba, Panyong, yung kapatid mo ay membro ng DDS at napatay na nga yung kapatid mo dahil pinapapatay noon ni dating Pangulong Duterte dahil nga isang DDS. Marami nang alam sa sikreto ni dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, yung kapatid mo mayroong best friend doon sa isa sa mga bodyguard ni Congressman Pulong Duterte. Nakalimutan mo na yata yung kwento mo noon na isa sa mga kapatid mo ay membro ng DDS. Tapos ngayon yung kapatid mo na naman ay mayroong best friend sa mga close-in bodyguard ni Congressman Pulong Duterte. Grabe talaga itong tao na ito. Alam mo, Panyong, hindi ka talaga makakalusot sa akin. Ako yung tinik sa lalamunan mo. Ibubuking at ibubuking kitang supot ka. Hindi ka pwedeng, hindi pwedeng mangibabaw yung mga kasinungalingan mo. O, ito na mga kababayan. Para talagang mapanood ninyo yung kasinungalingan ni Panyong na supot, ito na. Sabay-sabay natin itong panoorin. O. Ito mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga Davao, sana po ay mabuksan na po ang inyong mga kaisipan sa katotohanan. Na kayo po ay niloloko lamang. Tignan nyo naman kung tutusin, tignan nyo, kung gagamitin nyo lang yung pag-iisip ninyo, yung inyong pananaw, yung inyong mata, yung tainga ninyo, pakikita ho ninyo na talagang sabog. At ito pang nakakatawa. Ito mga kababayan. Yung sinasabi niyang sabog, siya yon. Sa mga supporters ni Panyong, sa mga natirang mga supporters dyan, na patuloy pa rin nagpaloko kay Panyong, sa mga kasinungalingan nito, gumising na kayo. Makinig kayo. Pakinggan nyo yung mga kasinungalingan niya. Intindihin nyo. Kung talagang unawain nyo lang, yung sinabi niya na idilat ninyo ang inyong mata, pakinggan ninyo. Di ba puro kasinungalingan lang ito? Wala naman talagang totoo sa lahat ng mga sinabi ng tao na ito. Puro lang talaga paninira. O sige, patuloy natin ito. Sana magising kayo. Kayo dapat ang magising. Yung mga supporters ni Panyong. Parang lumalabas tuloy ngayon na kadramahan lang ang lahat ng ginagawa nila. Bakit? Pero mo habang ang taong bayan na sinasabi nila, sila lang may sabi na sabi nila, nagluluksa daw ang taong bayan dahil sa pagkahuli. O nalulungkot daw. Kasi si Marcoleta ang sabi nun nalulungkot tayo sa pagkahuli ni Pangulong Pangulong Duterte na kung saan dinala sa dahig. Habang ang mga supporters ng mga Duterte ay talagang nagluluksa, nalulungkot
abay, yung mismong anak, nagliliwaliw, nagpapakasarap sa mga bar. At yung bar na pinuntahan niya, yun yung uri ng bar na mayroong pudong mga babae na pwede nilang gamitin. Kapalit ng pera. Tingnan nyo ha. Paano ko sinabing pinagluloko lang kayo? Bakit? Mga Duterte. Bakit? Habang nagluluksa, habang nalulungkot yung mga, may isang congressman na inuubos yung pera ng taong bayan para lamang pumunta sa bar. Ito mga kababayan, mamaya may paliwanag tayo dyan tungkol sa gulo na yan. Yung nangyari kay Congressman Pulong Duterte. Nangyari yan mga kababayan parang 2023 pa. Ngayon lang nila inilabas. Dahil nga, may dahilan naman talaga bakit nagalit itong si Congressman Pulong Duterte. Hindi lang talaga alam ni Panyong. Ang gusto lang talaga ni Panyong mga kababayan na support ay siraan itong si Congressman Pulong. So ipatuloy natin ito mamaya, ilabas natin. Para pumunta sa bar. Kasama yung mga tauhan niya. Ngayon, hindi po alam ni Paulo Duterte na may isa sa tauhan doon na best friend ng aking kapatid. At yun nga, ayoko na lang bagitin for security reason na lang. Kapag ito pala si Paulo Duterte pumupunta sa mga ganong klaseng lugar. Tingnan nyo mga kababayan, mayroon daw kaibigan, best friend ng kanyang kapatid na isa sa mga bodyguard ni Congressman Pulong Duterte. Akala ko ba mamamatay tao yung mga Duterte? Kaya nga yung kapatid mo ay pinatay dahil membro ng DDS. Napakasinungaling talaga ng tao na ito. Sino naman kaya yung kapatid mo, yung pinatay na sinabi mo na membro ng DDS noon, hindi mo rin sinabi yung pangalan, patay naman na yun. Kung totoo, ito naman ngayon may nabuhay na naman. At best friend naman ng bodyguard ni Congressman Pulong Duterte. Katagalan talaga nito mga kababayan. Hindi siguro, tawag dito mga kababayan, pag medyo makalimutan na natin yung mga pangyayari, baka sabihin na nitong si Supot na ito, itong si Panyong na ito, siya ay bodyguard din ng mga Duterte. Hindi malalayo mga kababayan. Dahil napakasinungaling ang tao na ito. Ubod ng sinungaling. Noon sinabi niya na yung kanyang tatay ay best friend ni General Bantag. Kaibigan ni General Bantag. Kalauna naman mga kababayan, sinabi na naman niya yung kanyang ama ay isang iglesia ni Cristo at best friend din ni Kaper Silapid. Yung tao na ito. Natatawa na lang talaga ako sa taong ito. Grabe, sobrang sinungaling. Kung may masinungaling pa nga kay Judas, ito na yun mga kababayan. Wala nang tatalo pa. Ito patuloy natin. Lahat sila. Meron niya pagkain. Libre yan inom. Pero yung mga bodyguard niya, hindi yung umiinom ng todo. Kasi bodyguard niya sila. Pero gastos pa rin. Kasi VIP room ang kinukuha nila. Hindi sila nakikihalo dun sa yung mga lamesa-lamesa lang. No. Saan? Pag pumasok pala yan, si Paulo Duterte sa isang bar, halos kalahati niyan. Walang pwedeng umupo dahil nandiyan dyan yung congressman. Alam niyo ba magkano nagagastos niya sa bar? Ayon po sa ating natanggap na report, pinakamababa na 50 mil. Pinakamababa. Maliit. At yung sinabi mo Panyong, excuse me, na pag pumasok itong si Pulong Duterte sa isang bar, ay yung kalahati ng bar, wala nang makakaupo. Parang nakikita ako yan sa mga pelikula. Yan naman yung ginawan mo ng kwento. Yung mga gano'n na pag pumasok yung, sa mga pelikula yan mga kababayan, lalo na pag aksyon. Andyan yan sa mga pelikula. Pumasok yung isang grupo. Yan yung ginawa ng basihan ng kwento nitong si Epifanio Labrador na walang ibang makakalapit. Walang ibang makakapasok. At yung sinabi mo na 50,000, maliit yun. Yung sa'yo nga, 80,000 eh. Hindi bumababa sa 80,000 araw-araw.
Ibig sabihin, maliit yun. Kung tutuusin, kung ipaghalintulad natin sa natatanggap mo sa isang araw at sa nagastos ni Congressman Pulong Duterte, 50,000, 80,000, mas malaki pa rin yung sa'yo. Mas malaki pa rin yung natatanggap mo. Kaya, Panyong, pag magsinungaling ka man, ayusin mo. Huwag naman yung parang talagang halatang-halata naman. Bugok nga lang yung hindi makakaintindi sa mga kasinungalingan mo. Sige, patuloy natin to. 50 mil. Kasi mga babae pa. Babae. Kaninong pera yun? Sa'yo? Pera ng mga taga-Davao. Taga-Davao. Pera nating mga Pilipino. Tingnan nyo ha. Hindi pa kayo magigising sa katotohanan? Hindi pa kayo magigising? Bakit? Na niloloko lang kayo. Bakit nga? Bobo na lang talaga yung taong susuporta pa rin sa ganitong klaseng congressman. Boboy ko yun. At nakakatawa. Ano yan? At ito ang naisip ko Ano yan? Naisip mo lang pala? May batas po tayo ngayon na kapag pulis ka, tapos naka-uniform ka, bawal kang pumasok sa bar. Batas po yan ngayon na ang mga congressman din ang author niyan o gumawa ng batas na yan. Sana gumawa din tayo ng batas na basta congressman ka, nakasibilyan ka man o hindi, dahil pera ng bayan ang nasa kamay mo, bawal kang pumasok dyan sa mga bar, bawal kang mag-happening ng ganong klaseng happening. Nag-uubos ka, naglulustay ka ng pera ng taong bayan habang may mga taong naghihirap, walang maulam, walang masaing, walang pambili ng gamot. May isang congressman. Sama mo na. May isang taong naghirap, nagtago dahil pinaghanap ng batas na katulad mo. Sabihin mo na may ibang tao dyan na katulad ko na naghirap, nagtago sa batas, wala nang pambili ng bigas, kaya humihingi na ng abuloy sa kanyang mga supporters katulad ko. Dapat ang ganun ang sabihin mo para makasama ka. Kasi ikaw yung isa sa mga talagang naghirap. Naghirap ka dahil sa iyong kasinungalingan, dahil sa iyong kayabangan. O di ba? Dapat sabihin mo rin yan para naman maging patas. O sige. Na naglulustay ng pera ng taong bayan. Ikaw naglulustay ng mga kita ng ano mo. Batas. Ngayon, kung ayaw na ni Paulo Duterte na mag-congressman, tapos gusto niya yung ganung di ba? Ito pang masakit na nabalitaan natin. Ano yan? Na kapag ito si Congressman Tuloy Duterte daw, di man mag-ito si Baste, nung hindi pa to mayor. Kapag kursunada nilang hindi magbayad sa isang bar, walang nagagawa yung bar. Walang nagagawa yung bar. Bakit? Hindi tanggapin ang katotohanan na napasok sila ng mga anak ni Rodrigo Roa Duterte na mga barumbado, mga bastos, mga naghahari-harian dyan sa Davao City. Meron pong tumawag sa akin pero nakiusap na huwag sabihin niyo yung pangalan ng bar, maging pangalan niya, dahil yung dalawang bouncer daw nila pag-uwi nung madaling araw, 2:00, dahil nga sa nagreklamo doon sa police station yun, bigla na lang binaril yung dalawang bouncer nila na walang kabog-kabog. Marami pong tumatawag sa akin dahil sabi nila, maganda sa'yo namin sabihin kasi hindi ka natatakot. Kasi kung sasabihin namin ito sa ibang vlogger, mukhang hindi mangangahas na sabihin yan. Ito sinasabi ko nung sige totoo. Ang tapang nila. Patayin muna natin to. Ang tapang ni Epifanio Labrador, siya na yung sumbungan ng bayan. Nagsusumbong na sa kanya. Dahil nga daw, siya daw yung pinakamatapang na vlogger na support mga kababayan. Matapang ka ba sa lagay mo na yan? Nagtatago ka? Nakapismas ka? Nakaharap ka sa kamera? Hindi ka ba nahiya sa mga pinagsasabi mo? Sinasabi mo matapang ka? Pero yung pismas mo hindi mo matanggal-tanggal? Nakakayayan pa niyo. Hindi ka ba natutunaw sa hiya? Nagkukunwari kang matapang ka. Nagkukunwari may mga tumatawag sa'yo. Paano tumawag sa'yo? Ikaw na rin mismo ang nagsabi na wala ka ng messenger. Kaya nga, nung mga nakaraang video mo, nilagay mo yung number mo sa GCash dyan sa screen mo kasi nanghingi ka ng abuloy. Paano sila tumawag sa'yo? Yung GCash number ba na nilagay mo doon sa screen mo? O dyan sa screen mo? O sa messenger mo na sinasabi mo na laging nahahack?
Napakasinungaling ng tao na ito. Pag gumawa ka man ng kasinungalingan panyong, ayusin mo. Yung medyo may maniniwala naman sa iyo. Yung may mga utak, hindi katulad ng mga sumusuporta sa iyo. Nakatulad mo lang din. Nagamunggo ang utak. Tapos gatuldok ang mata. Ito mga kababayan bakit pumasok si Pulong Duterte doon sa isang bar na yun? Bakit nagkagulo? Dahil sa nakita ni Congressman Pulong Duterte na yung negosyante na yun ay mayroong dalang babae na minor mga kababayan. Kaya sinita ni Congressman Pulong Duterte. Alam naman natin, yung mga Duterte mga kababayan na ayaw talaga nila ng mga kabulastugan. Kaya sinita. Ito basahin lang natin to Nakita natin ito mula sa mga komento doon sa video kung saan nga nakita natin na sinugod nga ni Congressman Pulong Duterte itong isang negosyante na ito. Nangyari daw yan mga kababayan 2023. Ito basahin natin. 2023 pa nangyari iyon. Dami niyong drama at saka yung mataba ang may mali doon dahil nagdala ng batang babae sa bar. Tapos mayroon audio ang video nililihis nyo lang daming mas dapat tuunan ng pansin. Yun tutukan nyo. Yun ang mga kababayan, yan yung maliwanag. Kaya nagalit si Congressman Pulong Duterte dahil nga may nakita siyang minor doon sa loob ng bar. Kaya yan yung dahilan. Kaya ikaw panyong, pag gumawa ka man ng kasiraan sa mga Duterte, siguraduhin mo, nakapanipaniwala ka. May tumawag sa akin mga kababayan. Hanggang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos pala, ay mag-shoutout lang muna tayo ng ilang mga nagko-komento rito. Shoutout kay Ma'am Berje Veraldus ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borby, kay Winnie Kumal Barrosa, kay Gerald Anderson, kay Tani Rikerki, at kay Jean Nelson, at kay Ma'am Edisa Borby. Yun ang dito lang muna. Ay may nagpa-shoutout pala sa akin dito. Shoutout, tingnan ko lang mga kababayan, may nagpa-shoutout sa akin dito. At shoutout na rin, shoutout kay Siri Vlog. Maraming salamat sa iyo, Siri Vlog, at kay Noel ni Guzman. Maraming salamat sa iyong suporta. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronnie TV, mo ingat na lahat. God save the Philippines.